kamusta ang paghahanda ng House TRICOM? May mga ipapatawag ba kayong mga opisyal sa Executive Department bukod sa DPWH? Kasama ho yung House Infrastructure Committee initial hearing no sa September 2, Tuesday po ng 9 a.m. no. So imbita po diyan lahat ng mga opisyal po ng DPWH mula sa secretary hanggang po doon sa mga sasamang mga district engineers dito po sa Bulacan particularly si District Engineer Henny Alcantara na itinuturo hong sangkot dito po sa mga ghost projects at substandard projects sa Bulacan. Ito po yung mga lugar na napuntahan po ng Pangulo ng Pilipinas. Basically, what will you be focusing on, sir, during the first few sessions of your probe? Well, pag-uusapan muna talaga natin diretso yung ghost project sa Bulacan kasi ito po yung mga na-inspeksyon na ho ng Pangulo. No? So, I think we will be able to determine accountability on the first hearing alone dito po sa ghost projects at kahit po doon sa dalawang substandard projects po sa Kalumpit, Bulacan. Kasi malinaw naman ho kung sino ho yung kontratista na involved po dito. Malinaw ho kung sino ho yung mga DPWH engineers at officials na involved po dito. So gusto natin maipakita yung agarang action din dito po sa unang pagdinig pa lang po. Mapag-usapan din po pagka meron din pong oras yung pong tinatawag ng undercapitalized firms. No? Kasi kasama ho siya doon sa top 15 din po ng Pangulo. Ibig sabihin, meron siyang 250,000 in capital pero nakakuha po ng bilyon-bilyon pong piso ng mga proyekto. Similar po ito doon sa Farmally controversy na meron ho silang 660,000 na mga capitalization pero kumuha po ng 10 billion in medical supply contracts. Ito po mga ito ay pumipila na sa Sandigan Bayan para sa kanila pong mga kaso. So similarly, tingin ko dapat may ganyan din po abutin. Ito po mga undercapitalized firms nakasama po doon sa top 50 ng ating pong Pangulo. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong has been very vocal about yung alleged irregularities dito sa flood control projects ng DPWH. Naimbitahan niyo na po ba si Mayor Magalong to be part of this probe? Hindi ko siya kasali doon sa first hearing sa darating pong Martes kasi I don't think meron naman siyang personal knowledge doon po sa mga nangyari sa Bulacan. No? Pero I think in a future probe, maimbitahan po si Mayor Magalong with the two important conditions. Una, dapat ma-disclose po niya yung 67 lawmakers na sinasabi niya pong contractors. Pangalawa, sino po yung mga lawmakers na sinasabi niya pong kumukuha ng 30 to 40% kickbacks mula po sa mga proyekto po ng gobyerno. Do you believe his testimony, sir, will strengthen or help your investigations? Well, pagka kompleto yung kanyang mga documentation, particularly doon sa mga sinasabi niya nga mga kumukuha po ng 30% to 40% kickbacks, I think makakatulong po ito doon sa truth-seeking po na gusto po nga gawin po ng Kongreso. Basically, gusto natin malaman sino ho ba yung sinasabi niyang nagpaparte-parte nito po pondo ng bayan. Kontratista ba yan? Mataas na opisyal ba ng DPWH ba yan? Kongresista o senador ba yan? Kung sino man ho yung tamaan, kung kompleto ang kanyang dokumentasyon at ebidensya, pagbibigyan ho natin siya magbigay ng testimonya sa ating pong pagdinig. Sir, kabilang din ba sa iimbestigahan ninyong itong ilang questionabling proyekto sa Davao City? Ipapatawag din ninyo ba yung mga Duterte? Well, pagka may nakita ho tayo mga anomalous flood control projects, hindi lang ho sa Bulacan, hindi lang ho sa Benguet, kasi ito po yung mga naunang napuntahan po ng Pangulo, kundi sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, kasama po yung Visayas sa Mindanao, including yung pong Davao Region and Davao City. Pwede yung maging bahagi po yan ng ating pong pagsisiyasat. Nabanggit lang ho actually yung Davao City kasi nga, syempre nagkaroon po ng pagbabaha nito nga nagdaang pong panahon, nakarang linggo. So gusto natin malaman kung talaga bang gumagana yung pong mga flood control systems po sa kanila pang syudad. In similar light, today, matindi ho yung pagbaha doon sa ilang bahagi po ng Metro Manila, particularly sa Quezon City. Gusto rin nating malaman kung kumusta ba talaga yung naging lagay doon. Is it a question of the flood control systems or is it a question of the solid waste management systems that these cities actually have? Paano ninyo titiyakin, sir, na ang investigasyon ng Infracom ay hindi magkakaroon ng conflict of interest sakaling may mga madawit na kongresista? Well, very clear na ho yung protocol natin from the very beginning. In the event na mabanggit po ang pangalan ng isang kongresista, they will be given the right to reply, but immediately we will recuse
from furthering the investigation, but we will just endorse it to the DepDev, which is the executive-led probe, or if the president will create an entirely separate independent probe, we will endorse it to them para ho talaga maipakita sa bayan na wala ho tayong pinagtatakpan dito, wala ho tayong interes na tulungan o depensa ng ating pong mga kasama sa Kongreso. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Representative Terry Ridon. Maraming salamat. Magandang gabi.